nito, ihanda nyo na ang 2 kaldero dahil siguradong tataosin. So para naman sa recipe ito mga mare ay gagamit na tayo ng dilis. 60 pesos lang ang bili ko dito sa palengke, napakarami na. Bumili na rin ako mga mare ng fresh na talong, 60 pesos lang din yan. So ang una nga natin gagawin dito ay piprito muna natin itong dilis. Kapag kayo pala ang magpiprito nito mga mare, huwag yung sobrahan dahil kapag nasobrahan ang pagprito nito ay medyo mapait. Hindi ko na rin nilagyan ito ng asin dahil medyo maalat na ito mga mare, kaya naman ang okay na ito ay ginamit ko na mare. After gumaprito ang dilis ay syempre ni-ready ko na rin itong talong. Hiniwa-hiwa ko lang yan ng pabilog na maliliit, pero kung anong hiwa ang gusto nyo ay okay lang din naman. And then dito sa part na to ay piprito muna natin ang talong. Naglagay lang din ako dyan ng konting oil mga mare para naman maprito yan ng maayos. At nang okay na nga ay syempre hinana ko na nga rin. At sa same kawali mga mare, dito ko na nga rin igigisa ang bawang, sibuyas at syempre ang kamatis. Half kilong kamatis ang ilalagay natin dito mga mare para naman mas masarap ito. At after ko mailagay ang kamatis ay tinakpan ko muna ito para maluto ng maayos. And then pag ganito na yung texture niyan ay pwede na natin itong lahat. Ilalagay na ako dito mga mare ng 3 kutsarang soy sauce, 2 tablespoon of oyster sauce at syempre ang pamintang pino. Maglalagay din ako dito ng 2 tablespoon of banana ketchup at 1 tablespoon of brown sugar. Mas okay kung medyo anis ito mga mare kung naglagay ako ng brown sugar. Nag-add na rin pala ako dito ng 1 teaspoon of seasoning para mas malasa ito. And then ayan na nga, okay na yung simlaan, nilagay ko na nga ang nagprito natin. After nyan ay sinunod ko na nga rin ilagay itong naprito ko na talong mga mare. And then ayan, nag-add lang ako ng konting tubig para naman hindi maglalagay ito. Grabe, napakasarap talaga nito dahil amoy pa lang ay nakakatakam na talaga. Ang recipe ito mga mare ay pwedeng-pwede pala pang breakfast, pang lunch, or pang dinner dahil pwedeng-pwede itong ulamin kahit anong oras. Napakasarap talaga nito, lalong-lalo na kung medyo spicy. Kaya naman dito ay maglalagay na tayo ng maraming siling na buyo. Nako, napakasarap talaga nito. Sinasabi ko sa inyo, magugustuhan mo talaga ang recipe ko na to. At ito na nga mga mare, luto na nga rin ito. Naglagay lang ako dito ng siling green pang garnish lang. I hope you enjoyed watching my little series. Tara na at kumain na. Kung nakarating man kayo sa puntong ito mga mare, paki-comment na rin kung hanggang saan nakarating ang spicy na langgis na may kasamang gano'n. Maraming salamat po sa panonood. I hope you can also follow me on my Facebook. Thank you for watching. Lamig kayo. May dilis ba kayo dyan na naitabi? Ito ang gawin nyo. Diba? May pangnegosyo ka na, pwede pang pang-consumption nyo. Ayan. Manamis-tamis. Sarap na. Pwede ka na natin isudan. Pwede pa natin ibigya. Negosyo. No. Lutuin po natin itong dilis na tuyo. Painitin lang natin ang ating kawali. Add tayo ng mantika. Hinugasan ko po at binabad yung ating dilis. Ngayon, ipiprito na natin. Lahat na. Gisa-gisahin. Huwag po natin sumigit at papakit po ito ating dilis. So, ayan. Okay na ito. Hamuin na muna natin. Hugasan ko lang ang kawali sa tubig. Ngayon, malinis na kawali. At lalagyan na po natin ang
Okay mga kayamis, tikman na po natin itong ating gourmet tuyo. Gourmet dilis. Ayan. Thank you Lord for this good evening. Po, tikman na natin. Unang subo para sa inyo mga kayamis. Wow. Manamis-tamis. Maalat-alat. Nagkaagaw siya. Sarap niya. Actually po, first time kong gumawa nito. Napakasarap pala. Sabaw pa lang, ang sarap na. Hindi umahang yung singin natin. Wow. Grabe yung gana. Manukas ka, So yun mga kayamin, sana yung nag-try nyo yung aking Yung ganitong luto sa okra, nasubukan nyo na ba? Naku, pagkasarap man din ito, lalo na nga sa bahaw or kaning lamig, talaga namang panalong panalo. Naghiwa nga po ako dito ng okra ng ganyan kaninipis at naghiwa na rin ako dito ng kamatis at iset aside po muna. Tapos nagprito po ako dito ng dilis, kailangan lamang po natin itong mapalutong, then set aside po ulit. At sa kapareho pong kawali ay dito na po ako nagisa ng sibuyas at bawang. After magisa, isinunod ko na rin dito yung hinog na kamatis. Mas masarap po kapag ganito kahinog at naglagay po ako dyan ng 1/4 na kutsara ng alamang. Igisa ng bahagya, then pwede na po natin ilagay dito yung ating hiniwang okra. Haluin lamang po at maglalagay po ako dito ng 1 kutsara ng toyo at 2 kutsara naman ng oyster sauce. Naglagay din po ako dyan ng paminta and syempre, eto na, ilalagay na po natin dito yung ating dilis. At naglagay na rin po ako dyan ng konting sile para may sipa ng konti. So ayan na, konting halo na lang at pwede na i-serve. Serve and enjoy! Magjujong sabay kambay.